Magandang gabi mga ka-amazing. Ako si Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At narito na naman tayo sa isang nakakapanindig balahibong kwento na magpapatayo ng balahibo ninyo. Tara, simulan na natin ang kwento ng Ang Digmaan ng Dilim. Sa pusod ng kagubatan ng Sierra Madre, may isang liblib na bayan na hindi ginagalawan ng modernong sibilisasyon, ang Sitio Madilim. Dito, hindi lang tao ang namumuhay kundi pati mga nilalang ng kadiliman. Matagal nang may kasunduan ang mga tao at ang mga nilalang ng gubat, huwag silang gambalain at hindi sila mananakit. Ngunit isang gabi, isang pangkat ng mga sundalo ang napadpad sa lugar. Dala ang utos na lusubin ang kagubatan at hanapin ang isang rebeldeng grupo na nagtatago roon. Sa kanilang pagdating, hindi nila alam na may isang nilalang ang nagmamasid sa kanila mula sa dilim, si Dato Kalag, ang pinuno ng mga halimaw ng kagubatan. Isang dating mandirigmang tao na isinumpa ng mga engkanto, kaya't naging isang nilalang na wala ng kaluluwa. Kasama niya ang kanyang hukbo ng mga aswang, tikbalang, maligno at engkanto ng kasamaan. Ang lider ng mga sundalo, si Kapitan Mendez, ay isang matapang na lalaki. Hindi siya naniniwala sa pamahiin, kaya't hindi siya nagatubiling pumasok sa gubat. Sa paglalim ng gabi, isa-isang nawawala ang kanyang mga tauhan. May napupugutan ng ulo, may nahahati sa dalawa, at ang iba na may natutuyuan ng dugo. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, isang mangkukulam na nagngangalang Lola Sima ang naramdaman ang kaguluhan. Alam niyang dumating na ang oras ng madugong labanan. Kinuha niya ang kanyang orasyon at itim na mahika upang ipaglaban ang kanilang bayan laban sa mga halimaw. Sa tuktok ng bundok, lumitaw ang isang puting anino, isang engkantadang mandirigma, si Diwata Linang, na siyang tagapagtanggol ng kagubatan. Ngunit sa pagsiklab ng digmaan, sino ang magwawagi? Ang mga tao bang armado ng baril at bala o ang mga nilalang ng dilim na gutom sa laman at dugo? Sa gitna ng kadiliman, umaalingaw-ngaw ang putok ng baril. Sumisigaw ang mga sundalo habang isa-isa silang nilalapa ng mga halimaw. Ang madamong lupa ng kagubatan ay nilamon ng dugo. Kapitan, wala na si De Vera. Huli ko siyang nakita, hinihila siya ng kung anong may mahahabang kuko. Sigaw ng isang sundalo habang nagtatakbo sa pagitan ng mga punong kahoy. Hindi pa man nakaka-recover ang grupo, biglang bumaliktad ang paligid. Ang mga puno ay tila gumagalaw at ang mga anino ay nagsimulang magkaroon ng sariling buhay. Isang malamig na halakhak ang umalingaw-ngaw. Hindi kayo makakalabas ng buhay. Bulong ng isang tinig mula sa kawalan. Biglang lumitaw mula sa dilim si Dato Kalag, ang pinuno ng mga halimaw. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa pulang apoy at ang kanyang bibig ay punong-puno ng matatalim na pangil. Kayo ang sumira sa kasunduan. Ngayon, ang inyong mga laman at kaluluwa ang magiging kabayaran. Kasabay ng kanyang tinig, bumagsak mula sa langit ang mga tikbalang. Humahagibis mula sa itaas at tinutudla ang mga sundalo. Ang ilan ay agad na pinilay ng malalaking kuko. Ang iba na may tinadyakan ng malalakas na paa. Halos madurog ang kanilang
Mga buto, kapitan, hindi natin sila kaya. Hindi sila nasasaktan ng bala. Sigaw ni Sargento Ramirez habang pinapaputukan ang isang nilalang na kahit na tinamaan na ng maraming bala, ay patuloy pa ring lumalakad patungo sa kanya. Sa gitna ng labanan, isang napakalakas na liwanag ang biglang sumiklab mula sa silangan ng gubat. Isang babaeng nakasuot ng puting kasuotan, may hawak na gintong sibat ang bumaba mula sa hangin. Siya si Diwata Linang, ang tagapagtanggol ng kagubatan. Tama na ang pagdanak ng dugo. Sigaw niya, at sa isang kumpas ng kanyang kamay, isang bugso ng hangin ang bumalot sa paligid. Ang ilan sa mga aswang ay nagsimulang masunog sa liwanag na lumabas mula sa kanyang katawan. Ngunit hindi natakot si Dato Kalag. Diwata Linang, matagal na kitang hinihintay. Sabay sibad niya kay Diwata. Ang kanyang matulis na kuko'y handang sumibat sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, nag-cruise ang kanilang mga sandata at lumindol sa lakas ng kanilang banggaan. Ang kagubatan ay yumanig at ang labanan ng mga mortal at immortal ay nagpatuloy. Walang sinuman ang tiyak kung sino ang magwawagi. Samantala, sa labas ng gubat, si Lola Sima ay nakatayo sa tuktok ng isang lumang bahay kubo. Hawak ang kanyang itim na kandila. Hindi ako papayag na mamatay ang lahat ng tao rito. Aniya, sabay bulong ng isang sinaunang orasyon. Biglang nagdilim ang langit at mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang itim na usok. Isang sumpa na may kakayahang ipatawag ang mga kaluluwang matagal nang naghihintay ng hustisya. Isa-isang lumitaw ang mga multo ng mga namatay sa kamay ng mga aswang. Mga kalansay na may mga natitirang laman, may mga walang mata, ngunit patuloy na sumisigaw ng paghihiganti. Ngayon, hindi na lang tao laban kung sa halimaw, kundi mga multo laban sa mga aswang, tigbalang at maligno. Sa gitna ng madugong digmaan, sumisigaw ang mga kaluluwa ng mga pinatay sa kagubatan. Ang kanilang mga aninoy nagsanib-sanib. Bumuo ng isang napakalaking halimaw. Isang nilalang na yari sa galit at paghihiganti. Ang mga aswang ay umurong, nanginginig sa takot sa harap ng mga espiritong bumangon mula sa hukay. Si Dato Kalag, bagamat isang nilalang ng dilim, ay napaatras nang makita ang dambuhalang multo. Hindi ako natatakot sa patay. Sigaw niya, sabay saksak ng kanyang mahahabang kuko sa espiritu. Ngunit sa halip na masaktan ito, lumusot lamang ang kanyang kamay. Isang malamig na tinig ang bumulong sa kanyang tainga. Ikaw ang nagbigay sa amin ng kamatayan. Ngayon, isusukli namin sa iyo ang iyong kasalanan. Sa isang iglap, humigpit ang hangin sa paligid. Mula sa lupa, lumitaw ang mga kamay ng mga patay at hinila si Dato Kalag pababa. Nagsimula siyang magpumiglas, ngunit animoy, bakalang kapit ng mga espiritu. Linang, hindi ito matatapos hanggat hindi natin tinatapos si Kalag. Sigaw ni Kapitan Mendez habang nakikipagbakbakan sa isang tigbalang. Muling sumugod si Diwata Linang, itinulak ng kanyang kapangyarihan ang mga aswang na nakapaligid. Sa ngalan ng liwanag, tapusin na natin ito. Isang matalim na kidlat ang bumagsak mula sa langit, dumiretso kay Dato Kalag. Isang nakabibinging sigaw ang lumabas mula sa bibig ng halimaw habang nasusunog siya sa kapangyarihan ng liwanag at mga espiritu.
ang kanyang balat ay nagsimulang matunaw at ang kanyang laman ay naging abo. Ngunit bago siya tuluyang mawala, ngumiti siya ng nakakatakot. Hindi pa ito tapos. At sa isang iglap, sumabog ang kanyang katawan sa pulang usok na lumamon sa kagubatan. Napayuko, si Diwata Linang ramdam ang panghihina. Ang mga nilalang ng dilim ay nagkawatak-watak. Ang iba ay umurong, ang iba naman ay naglaho na lamang sa hangin. Nagtagumpay sila, ngunit may naiwan pa ring tanong. Totoo nga bang tapos na ang digmaan? Sa malayong dako ng gubat, isang pares ng pulang mata ang dumilat. Agitna ng katahimikan, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa nawasak na gubat. Ang mga bangkay ng sundalo at mga halimaw ay nagkalat. Ang lupa ay tila nilunod sa dugo. Si Kapitan Mendez ay nakaluhod. Hinahabol ang kanyang hininga habang hawak ang sugatang balikat. Sa tabi niya, si Diwata Linang ay nakatitig sa malayo, sa pusod ng kagubatan kung saan naglaho ang pulang usok ni Dato Kalag. Alam mong hindi pa ito tapos, hindi ba? Mahinang sabi ni Kapitan Mendez. Hindi sumagot si Linang. Naramdaman niya ang kakaibang presensya sa hangin. Isang bulong, isang malamig na tinig na bumabaybay sa kanyang isipan. Babalik ako at sa isang iglap, ang lupa ay lumindol mula sa kailaliman ng kagubatan. Isang napakalakas na alingawngaw ang pumailan lang. Isang halakhak na mas malalim, mas matindi, mas puno ng puot kaysa sa naunang Dato Kalag. Biglang umihip ang hangin at mula sa madilim na anino ng mga puno, isang napakalaking itim na nilalang ang lumitaw. Mas matangkad pa ito sa pinakamalaking puno sa kagubatan. Ang katawan nito'y natatakpan ng usok at animoy gawa sa mismong dilim ng gabi. Ang mga mata nito'y pulang-pula, mas nagliliyab kaysa kay Dato Kalag. Imposible! Bulong ni Linang habang umatras. Mula sa anino, isang tinig ang lumabas, malalim, nakasisindak at umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ako, si Haring Sibarak, ang tunay na hari ng kadiliman. At ngayon, ang buong mundo ay luluhod sa aking harapan. Kasabay ng kanyang sigaw, ang buong kagubatan ay nabalot ng itim na ulap. Ang mga bangkay ng aswang at maligno ay biglang gumalaw. Isa-isa silang bumangon, ngunit hindi na sila ang dating mga nilalang. Ang kanilang mga katawan ay mas malalakas. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa mas matinding puot. Kapitan! Yung mga patay, bumabangon sila! Sigaw ni Sargento Ramirez habang umaatras. Mula sa langit, bumagsak ang maiitim na nilalang. Mga nilikhang gawa sa anino, may matatalas na pangil at walang mukha. Sinimulan nilang lapain ang mga natitirang buhay na sundalo. Si Lola Sima, na nakatayo pa rin sa malayo, ay agad na binuksan ang kanyang aklat ng mga sinaunang orasyon. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Sigaw niya, sabay dampot sa isang pulang bato at iniukit ang isang bilog sa lupa. Sa isang iglap, pumalot sa kanya ang apoy at mula sa kanyang katawan, lumabas ang 6 na anito ng sinaunang panahon, handang lumaban. Linang, kailangan nating tapusin ito bago pa lumawak ang kadiliman. Sigaw ni Mendez habang patuloy na pinapaputukan ang mga halimaw kahit wala silang tinatablan ng bala. Ngunit bago pa sila makagalaw, lumitaw sa harapan nila si Haring Sibarak. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, lumutang si Linang
at si Mendez sa hangin. Wala na kayong pag-asa. Ang mundo ay sa akin na ngayon. At sa isang iglap, nagsimulang mabiyak ang lupa. Lumabas ang apoy at usok, at ang buong kagubatan ay nilamon ng walang hanggang dilim. Nag-uumalab ang langit sa kulay dugo habang nilalamon ng itim na ulap ang buong kagubatan. Ang sigaw ng mga sundalo at mga nilalang ng liwanag ay unti-unting natabunan ng isang malalim na kabibinging halakhak, ang halakhak ni Haring Sibarak. Shh! Diya! Si Diwata Linang ay pilit na nagpupumiglas mula sa mahigpit na kapit ng anino na bumalot sa kanyang katawan. Ngunit kahit ang kanyang kapangyarihan ay tila walang laban sa hari ng dilim. Si Kapitan Mendez, sugatan at halos wala ng lakas, ay nakabitin sa ere. Sinasakal ng isang matigas na itim na ugat na lumabas mula sa lupa. Tingnan mo sila, Linang. Pulong ni Sibarak. Ang mga tao mong pinoprotektahan, pinapatay ng sarili nilang kahinaan. Sa ibaba, isang aswang na may hati ang mukha ang lumundag at sinaksak ng mahahabang kuko nito ang isang sundalo sa dibdib. Sa kabilang panig, si Sargento Ramirez ay pilit na lumalaban gamit ang kanyang sundang. Ngunit isang tikbalang na may pulang mata ang mabilis na hinagip siya at inihagis sa isang nabubulok na puno. Agad na nabali ang kanyang likod. Ramirez, sigaw ni Mendez, ngunit wala na siyang magawa. Mula sa malayo, si Lola Sima ay patuloy sa kanyang orasyon. Hawak ang isang sinaunang agimat na yari sa buto ng engkanto. Hindi ako papayag na ang impyerno'y lumamon sa mundo. Sigaw niya habang inukit sa hangin ang isang bilog na may lumang sulat-balat gamit ang kanyang duguang daliri. Biglang kumidlat mula sa langit. Isang liwanag mula sa itaas ang bumagsak sa lupa. Lumilikha ng isang gintong bilog sa gitna ng labanan. Sa loob ng bilog, lumitaw ang isang nilalang na gawa sa apoy at hangin, ang sinaunang anito ng katapusan. Ang apoy sa katawan nito ay nagliyab at sa isang kumpas ng kamay, ang ilan sa mga nilalang ng dilim ay nasunog at nagsisigaw sa matinding hapdi. Ngunit sa halip na matakot, tumawa lang si Haring Sibarak. Huli na ang lahat, sabi niya. Itinuro niya ang kanyang kamay sa langit at mula sa kanyang palad, lumabas ang isang itim na kidlat na bumagsak mismo sa sentro ng ginintuang bilog ni Lola Sima. Isang nakasisilaw na pagsabog ang sumunod. Nang mawala ang usok, nakita nilang nakahandusay na ang katawan ng matandang mangkukulam. Nakanganga, walang buhay, ang kanyang matay, wala ng ilaw. Lola Sima! Sigaw ni Linang, ngunit huli na ang lahat. Bumagsak na ang inyong huling pag-asa, pulong ni Sibarak. At sa isang iglap, isang napakalaking itim na pinto ang bumukas sa gitna ng kagubatan. Mula rito, lumabas ang isang hukbo ng mga anino. Hindi aswang, hindi tikbalang, hindi engkanto. Ito ay mga nilalang mula sa kailaliman ng impyerno. Isa-isa silang gumapang palabas. Nagngangalit ang kanilang mga pangil at sumugod sa mga natitirang buhay. Nang makita ito ni Kapitan Mendez, napahigpit ang hawak niya sa kanyang duguang baril. Hindi siya papayag na mamatay ng walang laban. Linang, bulong niya. Sa huling natitirang lakas, ginamit niya ang lahat ng natitirang bala sa kanyang baril at pinaputukan si Haring Sibarak sa ulo. Ngunit bago pa tumama ang bala, isang itim na kamay ang lumabas mula sa katawan ng hari
at sinunggaban ang kanyang mukha. Hindi mo ako matatalo, mortal. At sa isang iglap, ang katawan ni Kapitan Mendez ay binalot ng kadiliman at nawala ng parang abo sa hangin. Napahiyaw si Linang, ngunit wala siyang magawa. Ang kanyang mga luha ay naging huling sagisag ng bumagsak na liwanag sa mundong ngayoy unti-unting tinutupok ng dilim. Ang mundo ay naglaho sa anino. At sa gitna ng walang katapusang kadiliman, isang pares ng pulang mata ang muling dumilat. Wala nang natira. Ang buong kagubatan ay nalunod sa itim na usok. At ang langit ay hindi na muling sumikat. Ang mundo ay tila isang walang katapusang gabi, puno ng bangkay at anino. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Haring Sibarak. Ang kanyang pulang matay nagliliyab habang pinagmamasdan ang nawasak na lupain. Sa kanyang likuran, ang hukbo ng mga nilalang ng impyerno ay patuloy na nagkalat ng lagim. Sinisira ang lahat ng kanilang madaanan. Ngunit mula sa kawalan, isang tinig ang bumulong sa kanyang likuran. Si Barak. Saglit siyang natigilan. Lumingon siya, ngunit walang tao. Muli, narinig niya ang tinig, ngunit ngayon, mas malakas, mas nakakakilabot. Hindi pa tapos ang digmaang ito. At bago pa siya makasagot, biglang nayanig ang lupa. Mula sa ilalim ng kanyang paanan, isang napakalakas na liwanag ang sumabog. Ang kanyang hukbo ay napaatras. Ang ilan ay nasunog sa biglaang liwanag na tila nagmula sa kailaliman mismo ng mundo. Mula sa alabok, isang nilalang ang lumitaw. Nakasuot ito ng gintong baluti. Ang kanyang matay nagliliyab sa puting apoy. Hawak niya ang isang espadang yari sa liwanag at ang kanyang presensya ay parang isang bumagsak na bituin sa gitna ng karimlan. Si Kapitan Mendez, ngunit hindi na siya isang ordinaryong tao. Ang kanyang katawan ay puno ng marka ng sinaunang mga anito at sa kanyang likuran, isang pares ng nagliliyab na pakpak ang bumuka. Si Barak, hindi mo ako napatay. Bagkus, ibinalik mo ako at dala ko ang huling liwanag ng mundo. Sa isang iglap, sumugod si Mendez. Ang kanyang espada ay kumikislap at sa isang hampas, isang dosenang anino ang agad na naglaho, natunaw sa kanyang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Haring Sibarak ang hindi niya kailanman naramdaman noon, takot. At doon nagsimula ang huling labanan ng liwanag at dilim. Mula sa langit, bumagsak ang mga kidlat ng liwanag. Hinahati ang dilim na bumabalot sa mundo. Ang katawan ni Kapitan Mendez ay nagliliyab sa ginintuang apoy. At bawat galaw ng kanyang espadang yari sa liwanag ay nagiiwan ng bakas ng dalisay na enerhiya. Imposible! Sigaw ni Haring Sibarak. Umatras habang binabantayan ang ginintuang mandirigma. Walang mortal ang maaaring bumalik matapos lunurin ng dilim. Ngunit ngumiti lang si Mendez. Hindi na ako mortal! Sa isang iglap, lumipad siya sa ere. Mabilis na parang kidlat. Sumugod siya kay Sibarak at sa isang bagsak ng kanyang espada, napunit ang baluti ng hari ng dilim. Napaluhod si Sibarak, hawak ang kanyang dibdib kung saan may lumalabas na maitim na usok. Nasaktan siya, hindi maaari, bulong niya. Ngunit bago pa siya makagalaw, si Diwata Linang ay lumitaw mula sa anino. Hawak ang isang bakas ng liwanag mula sa huling hininga ni Lola Sima. Itinulak niya ito
papunta sa kalangitan at mula roon, bumukas ang langit sa isang nakakasilaw na liwanag. Ang hukbo ng mga anino ay nagsisigaw habang natutupok sa apoy ng mga anito. Ang itim na pinto ng impyerno ay nagsimulang gumuho. Hinihigop pabalik ang mga demonyong pinakawalan ni si Barak. "Ngayon ang wakas mo, si Barak!" Sigaw ni Linang. Ngunit biglang tumawa ang hari ng dilim. "Hindi mo ba naiintindihan, Linang?" Humalakhak siya habang ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging usok. "Hindi ninyo ako maaaring patayin dahil ako ang mismong anino ng mundo. Hanggat may takot, may galit at may kadiliman sa puso ng tao, ako ay muling babangon." Nagbago ang kanyang anyo, naging isang itim na ulap na bumalot sa buong himpapawid. Ang kanyang tinig ay dumagundong, mas malalim, mas makapangyarihan. "At ikaw, Kapitan Mendez, ano ang iyong gagawin kung ang mismong mundo ay nilamon na ng dilim?" Sandali siyang natahimik. Tumingin siya sa paligid, sa nasusunog na gubat, sa mga bumagsak na mandirigma, sa mga nilalang ng liwanag na halos wala nang natitirang pag-asa. At doon niya naintindihan ang lahat. Ang liwanag at dilim ay palaging magkasama. Hindi maaaring mawala ang isa nang hindi naaapektuhan ang kabila. Ngunit, ang kadiliman ay hindi kailanman maaaring manaig kung may sinag ng liwanag na lumalaban. Hanggat may isang taong hindi sumusuko, bulong ni Mendez, hindi kakailanman mananalo si Barak. Hinawakan niya ang kanyang espadang liwanag at itinarak ito sa lupa. Sa isang iglap, isang pagputok ng ginintuang enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan. Nayanig ang buong mundo. Ang itim na ulap ni si Barak ay nagsimulang mabiyak. "Hindi!" Sigaw ng hari ng dilim. Ngunit huli na ang lahat. Ang kapangyarihang inilabas ni Kapitan Mendez ay hindi lang pangkaraniwang liwanag. Ito ay ang huling alab ng pag-asa ng sangkatauhan. Ang itim na ulap ay natunaw. Ang mga hukbo ng anino ay naabo. Ang madilim na langit ay naglaho. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, sumikat muli ang araw. Bagsak si Mendez sa lupa habol ang hininga. Si Linang ay lumapit sa kanya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Nanalo tayo," bulong niya. Nagising ang mundo mula sa bangungot ng dilim. At sa huling ulap ng alabok, isang mahinang tinig ang narinig. "Babalik ako, ngunit ngayon ang mundo ay handa ng lumaban." Wakas. Gusto niyo bang malaman ang kasunod? Gusto niyo ba ng part 2 ng kwentong ito? Kung oo, i-comment niyo na ang inyong opinyon. At syempre, huwag kalimutang i-like, share, comment, at subscribe sa YouTube channel na Amazing ITV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pang kwentong puno ng aksyon, kababalaghan at misteryo. At huwag din kalimutan na i-follow kami sa TikTok, Amazing ATV Fusion, para sa short horror stories at updates sa ating mga bagong kwento. Mga ka-amazing, handa na ba kayo sa bagong yugto ng laban? Part 2 ay paparating na.